Hala ka, traidura na, kakapasok lang, breaking news, may masisibak na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng politiko. May nagbabadya na naman daw na malakihang cabinet revamp. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Mga katunay, pakisuportahan natin yan. Ipagpatuloy natin. Marcos Jr. Administration dahil sa lumalagapak na ratings. Siyam na cabinet secretaries ang nabanggit dito. Kailang ang pag-usapan lang natin muna ngayon ay ang napipinto o posibleng pagsibak kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Aba, nagkakasiba ka na. Among the cabinet secretaries, palagay ko isa siya sa pinakabago eh. Kailan lang siya na-appoint? 3 months ago nung pumutok ang flood control scandal. Ayun, in-appoint siya. At nung una, para sa akin, napakasipag niya na parang no-nonsense reform, paglilinis. Ang gusto niya ako, tuwan-tuwa ako nung umupo as DPWH Secretary itong si Vince Dizon. Kung maganda naman pala yung ginagawa niya, bakit siya sisibakin? Ano ang dahilan? Di ba? Lalo na nung sinabi niya, may nabasa akong post na kanyang statement. Ang hirap-hirap ng trabaho kong ito, paglilinis, korupsyon sa ahensyang ito. Kung may makikialam sa trabaho ko, sa paglilinis, sa korupsyon na ito, kahit sino pa man dyan, kahit malapit ka sa Pangulo, kahit sino ka man yan, pag pakikialaman nila ako sa trabaho ko, I will resign. Wow! So, tutusin talaga, mahirap na trabaho yan. Yung ginagawa niyang yan. Kasi talagang mahirap talaga. Ano ba kung bakit sobrang mahirap palalo yan? Kasi alam mo naman, di ba, yung mga daging-ding ay nasa paligid nyo lang din. Talagang napakahirap talaga. Ngayon, sinasabi niya kung sino makikialam dito, talagang magre-resign ako. Ito. Ayan. Mukhang matutupad. Ito na. Ito ang hinahanap natin. Maganda yun. Government office. Maganda yung pagkasalita niyang yun. No? Kapag may nakailangan, magre-resign ako. Diba? Kaso nga lang, kapag mga ganyang mga hamon, talagang minsan tinutupad talaga. Yung hindi kapit to. Ang loyalty niya dapat sa Diyos, sa konstitusyon, sa taong bayan. Yes. Not so much yung nag-appoint sa kanya. Kasi kung ang loyalty mo sa presidente, tanong, sino bang naglagay sa presidente dyan? Di ba taong bayan? So dapat ang taong bayan ang isipin ng isang cabinet secretary, hindi yung presidente. Kaya nga totoo yan eh. Sa totoo lang talaga, no? Mas tinitignan ng mga nakaupo
yung mga kadikit nila, yung mga kaalyado nila, mga kasama nila dyan, mga kaibigan, kasundo, no? Sila yung mga nagkakampihan eh. Parang mas panatag sila sa isa't isa. No? Sila, parang nagpapalakas sila sa isa't isa. Pero hindi sila nagpapalakas sa taong bayan. 'Di ba? Kasi kahit sabihin mo, ikaw magpalakas ka ng alyansa mo, magpalakas ka ng mga kaalyado mo, magpalakas ka sa kanila, magpaganong ka, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang, wala rin namang mangyayari dahil yung mga yan, niluklok lang din naman ng taong bayan yan. 'Di ba? O halimbawa, niluklok ng taong bayan, tapos siya, magluluklok siya na may mga pwesto dyan. Ganon din yun. Yung niluklok ng taong bayan na nagluluklok na may mga pwesto dyan, taong bayan din ang may gawa niyan. Kaya ako nagtataka ako dito sa mga ito, no? Na sila mismo nagpapalakasan sa mga sarili nila. Parang wala silang pakailam sa taong bayan, binabaliwala nila. 'Di ba? Okay. So, ito ngayon, pinakamalaking kapalpakan ni Secretary Dizon sa aking pananaw, opinion ko lang, nung binawi niya yung kanyang pagpayag sa Senado na bawasan ang budget ng DPWS dahil overpriced nga. Umayag siya. Lang nung BICAM na first time in history na ang isang cabinet secretary nakikialam pa sa BICAM, na dapat ang BICAM purely legislative work na lang yan, both houses and congress lang mag-usap. Tapos nandun siya magpapaliwanag, sabi ko wala na ito. Nung sa Senate hearing pa, on his own pa siguro yun, na talagang pumayag siya. Kaya lang, bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Nagbago daw ang script eh. So, mayroong hindi maligaya sa ginawa niya, pumayag na bawasan ang budget. Tapos nagbabala pa siya na babagsak daw ang ekonomiya pag hindi balik ang budget. Nawalan na ako ng gana dito kay Secretary Vince Dizon. Alam nyo talaga, ang pera talaga ang bunga ng kasalanan. Ang pera kayang pagbaguhin ng isang tao niya. Lalo na kung malaki ang iyong nakukulimbat, malaki ang napapakilimbat. Hindi ko naman sinasabing siya ay may ganun. Pero syempre, 'di ba, sa ibang tao, 'di ba? Ganun naman talaga ang kasabihan. Lalo na kapag malaki minsang pera, 'di ba? Alam mo, wala kang kahirap-hirap, laway lang ang puhunan mo. 'Di ba? Lahat nagbabago. Kasi isa pa yung ang bilis nilang mag-imbestiga basta sa Davao, mga Duterte. Ilang pagdating investigasyon sa mga flood control project sa Ilocos Norte at saka sa Leyte, walo naman. Yun pa nga napapansin ko eh. Basta pag usapin sa Davao, basta sa mga Duterte, aktibong-aktibo yung mga yan. No? Kasi alam naman natin talaga, yun naman talaga ang main source na gusto talaga nilang mangyari. Gusto talaga nilang pabagsakin ang mga Duterte. Sa dami ng mga anomalyang nangyayari ngayon, nakafocus lang sila sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi nila pinapakailaman yung iba. Kunwari, pinapakailaman nila, pero sa totoo lang talaga, house show lang yun. Kumbaga parang palabas lang. Tapos biglang isi-segue nila, ililiko nila yung usapan sa mga Duterte. 'Di ba? Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Ang mawala ang mga Duterte. Syempre, kapag nandiyan ang mga Duterte, nagdedelikado sila eh. Kita nyo naman, ang sarap-sarap ng buhay na itong mga tong, di ba? Ang sarap-sarap ng mga buhay ng mga yan. Kita nyo, easy money lang. Ngayon, kapag ang mga Duterte nandiyan at makabalik sa pwesto, yung kasarapan ng buhay na natatamasa nila, maaaring mawala. Kaya talagang konting kibot, Duterte pag-iinitan yan. Puto tayo, puto. Pati na nga si Secretary Senator Lacson
observation na dyan na wag selective ang ano ninyo. Every time na magsalita si Secretary Vince Dizon, puro sabi ng Pangulo. Puro sabi ng Pangulo, sabi ng Pangulo. Wala na. Wala. Sabi ng Pangulo, sabi ng Pangulo. Pag mga ganyan, wala yan. Diba? Kasi sa totoo lang naman talaga, ina-appoint lang din yung mga yan eh. Hindi pwedeng sumawa yung mga yan, mawawala ng trabaho yan. Ang loyalty niya nasa Pangulo. Oo. But there's nothing wrong. Kasi kapag ikaw, loyalty mo nasa iisang tao lang, malabong makapaglingkod ka sa taong bayan. Malabong sabihin mo na ang dedikasyon ko sa taong bayan to. Kasi sa isang tao ka lang eh. So kapag yung taong yun may ginawang hindi maganda, wala. Magiging sunod-sunuran ka lang din. Hindi ko naman sinasabing may ginagawang masama si halimbawa lang. Di ba? Kung ang Pangulo, ang kanyang iniisip naman ng taong bayan. Kaya lang, ano ba ngayon nangyayari? Taong bayan bang inuuna nila o ang kanilang mga aliado? Wala. Sa panahon kasi ngayon, kahit ako nakikita ko hindi taong bayan ang inuuna nila. Sa totoo lang talaga, ang inuuna lang talaga yung sarili nila. Kasi kung taong bayan ang inuuna nila, etong issue sa flood control project na ito, matagal nang tapos to. Matagal nang naresolba to. Diba? Kasi kayang-kaya naman nilang puksain yun eh. Kayang-kaya nilang pagdadamputin yun. Kayang-kaya nilang putulin yung ugat talaga nun. Kaso kita nyo, hindi nila kaya, hindi nila magawa. O sino lang ba yung pinaguhuli, mga maliliit na isda? Kaya nga sinasabi ko, ulitin ko, sinasabi nila malaking isda si Saldico, malaking isda si Diskaya. Wala yang mga yan. Hindi malalaking isda yan, maliliit lang din na isda yan. At hindi gagalaw yan hanggat walang nagpapagalaw dyan. Diba? Kaya wag na nila tayong gawing bobo. Wag na nila tayong gawing mangmang. Na itatatak sa isip natin na malalaking isda yung mga yun. Dahil mga sunod-sunuran lang din yun. Ganun ba sila katanga? Si Diskaya at si Saldico, nakikilos sila sa mga sarili nila, gagawa sila ng ganun, na wala silang sinasandalang matataas na tao, na walang sasagot sa kanila. Kung ang Pangulo, ang kanyang iniisip naman ng taong bayan. Kaya lang, ano ba ngayon nangyayari? Taong bayan bang inuuna nila o ang kanilang mga aliado? 3 years na. Sobra 3 years na. Ano ngayon? Lalong naghihirap ating bansa. Yes. For 3 straight years, hindi na-meet ng Marcos Jr. administration ang economic target. Puros palpak. And for Wala, nakita naman natin sa mga bilihin pa lang pagkamamahal na eh. Kasi parang yung panahon natin ngayon, parang tayong parang try to be. Gusto nila ipamukha sa mga tao na umuunlad ang ekonomiya natin. Kaya yung 500 Noche Buena na yan, is gusto nilang ipatupad yan. Parang gusto nilang gawin ng mga tao yan. Gusto nilang ipamukha sa mga tao na mura mga bilihin ngayon, kayang-kaya ng mga Pilipino, umaangat ang ekonomiya natin. Gusto nilang isaksak sa mga isip ng tao. Yung tipong kahit hindi kaya, pinipilit nila. Diba? Kahit hindi naman nangyayari na talagang bumababa ang paninda, bumababa lahat ng pinipilit nila na ganun ang nangyayari. Pero masakit isipin talaga na hindi totoo yun. Talagang patuloy tayong naghihirap, patuloy bumabagsak ang ating ekonomiya, nagmamahal ang mga bilihin, maraming tao ang naghihirap. Yun talaga ang katotohanan. 26, napilitan silang ibaba ang economic growth target ng as low as 5% na lang. Hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong, bago nagka-pandemic, more than 6 to 7% ang ating economic target, economic growth per year. Hindi lang target Oh. Sayang nga lang at inabutan tayo ng pandemic, kaya biglang bumulusok ang ating economic growth panahon ni Tatay Digong dahil sa pandemic.
Ngayon, wala namang pandemic. Ang meron ngayon is leadership crisis, confidence crisis. Parang nga nangyayari ngayon eh. Wala. Parang nga nangyayari ngayon, parang ngayon ang may pandemic eh. 'Di ba? Kasi dapat nung panahon na may pandemic, nung panahon ni Tatay Digong, dapat nangyayari yung ngayon. 'Di ba? Nagtataasan yung mga bilihin, maraming taong nahihirapan, maraming kasi nga pandemic eh. Kung kailan dati pandemic, maayos naman ang buhay natin. Kita nyo naman ang bigas, napakamura. Halagang 100 piso mo, makakabili ka na ng 3 kilo noong mga panahon ni Tatay Digong. Magandang klaseng bigas na yon. Diba? May nagbebenta ng 30 pesos doon, magandang klase na yon. O, tapos nakita nyo naman, panahon ng pandemic, hindi tumataas ang bilihin. Kung tataas man, is kakaunti. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman nagbabaha ng matindi. Diba? Kumbaga, eto, ngayon eh, lahat na lang ng kamalasan parang inaabot ng bansa natin ngayon. Di ba? Halos parang nakakaawa ang mga Pilipino ngayon. Parang ngayon ang may pandemic, ang mamahal ng paninda. Di ba? Grabe ang mga nangyayari. Tapos baha, mga ganito. Di ba? Sobra. Hay nako, laki talaga ng pinagkaiba sa pamumuno ni Tatay Digong. Pasensya na, no? Pero ako, yun talaga ang nakikita ko. Wala nang halos wala nang foreign investors mag-invest sa bansa dahil sa talamak na korupsyon. Oo. Tsaka yung mga korupsyon na yan, talagang nagsunod-sunod dyan. Tumami. Diba? Halos harap-harapan na. Ito na nga, pang ilan na ito, hindi ko na mabilang eh. After May 12 election, nag-cabinet revamp kunuhay. Katatawanan, pinag-resign lahat. Tapos, ang tinanggal lang si Solicitor General Dardo Guevara lang at saka Dinar Olderes. Sa totoo lang talaga, no, kahit pagtatatanggalin talaga ng gabinete dyan, hindi pa rin magbabago yan. Ganun pa rin yan. Hindi pa rin uunlad ng bansa. Walang magbabago. O kita nyo nga si Tambi, nagbitaw sa pagiging speaker, may nagbago ba? Wala pa. Sa totoo lang kasi, kung gusto nating may magbago, ibang kilos ang magandang gawin. Alam nyo na kung ano ibig kong sabihin. 'Di ba? Yung sawatahin ang dapat sawatahin. Kaso hindi yun ang nakikita natin. Hanggat patuloy na malayang naglalakad, malayang namamasyal ang mga buhaya sa tabing ilog, sa tabing lawa, hindi talaga mawawala ang problema ng bansa. Pero kung talagang paghuhulihin yung mga buhayang yan at ikulong ng habang buhay, magiging maayos ang ating bansa. Yun. Let's in-appoint. Yung pala, sinabi, re-review namin mga performance and okay sila. Yung pala, DPWH Bunuan, grabing kapalpakan. So ano ngayon, yung pinagmamayabang nila na flood control projects ni Manuel Bunuan, yun ang downfall ng gobyernong ito ngayon dahil wala na. Kung tutusin talaga, yun ang naging mitya kung bakit sila patuloy na bumabagsak. Pero hindi lang yun. 'Di ba? Yung pagkakadala kay Tatay Digong sa ICC, yun pa ang isa talagang napakatinding mitya kung bakit bumabagsak ang rating ng gobyerno ngayon. Nasaan na ngayon si Secretary Bunuan? Inalis nila eh. Babalik pa ba yun? Wala na. So, ulitin ko, maramihan daw yan na balasahan, sisibakin, siyam na agencies, at baka may isama. Kahit ubusin nyo yan, wala pa rin mangyayari. Pinakamabilis, parang Tore.
85 days lang. Ito naman kay Dison, I don't know, ilang days lang siya. Good luck po. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.